Another day, another discussion. And this is Teacher Timmy. Pag-usapan natin yan. Ang sekreto ni Robert Kiyosaki, bakit hindi kayo mayaman kahit doble kayod ka? This is the cash flow quadrant. Ano nga ba yung apat na sources ng income? Kasi in one of my vlogs, na banggit ko yun, na when we find sources of income, marami yan. At nabanggit ko yung kay Robert Kiyosaki through his book, Rich Dad, Poor Dad. So now, eto na. Kamusta mga kabayan? Kung ikaw ay isang OFW na matagal nang nagpapakamatay sa Middle East or isang empleyado sa BPO industry na graveyard shift or hanggang sa madaling araw or kahit isa kang civil servant na tapat sa gobyerno, may ganun pa ba ngayon? Siguradong ang tanong mo, bakit parang hindi ako umaasenso kahit doble kayod naman ako? Aaminin natin, sa kultura ng Pinoy, itinuro sa atin na ang susi sa tagumpay ay maging masipag at loyal sa trabaho. Di ba? Actually, sa school, ang tinuturo talaga is mula grade 1 o kinder na lang, kinder, hanggang sa pag high school mo. Ang nasa sistema ng edukasyon, ang tinuturo ng mga teachers, dahil yun ang nandun sa system, not because it's personal choice, but because it's a system ng edukasyon, ay para maging empleyado. Anong gusto mong maging? Gusto kong maging teacher, gusto kong maging engineer, gusto kong maging lawyer, gusto kong maging doktor. Tapos yun yung nakahasa at namamindset sa atin. Eh, wala namang mali doon, pero pwedeng dagdagan. Okay? So ito, si Robert Kiyosaki, isa siyang author. Siya yung author ng Rich Dad, Poor Dad. Pwede yung i-search yan. Prinomote. Tapos, meron siyang malalim na paliwanag kung bakit hindi ang sipag ang problema, kundi kung saan ka kumukuha ng pera, the cash flow quadrant. Siyempre, quadrant, apat yan. So ito yung dahilan kung bakit nasa kanan ang mga mayayaman at bakit nananatili sa kaliwa ang maraming Pinoy. Kasama na ang mga pinakamasisipag na OFW at mga empleyado. Let's dive in sa apat na sulok ng pera, ang ESBI. Ating alamin kung paano ka makakalipat sa right side mula sa left side. Ang apat na sulok ng ESBI, the cash flow quadrant. Ito ay sumasalamin sa iba't ibang paraan kung paano nabubuo o nakukuha ang pera. Left side, pag-usapan na natin. The left side is all about security at active income. So alam mo na, kung active income ang nasa left side, ang nasa right side ay passive income. Anong pagkakaiba ng active sa passive? Yung active income, you work for money. Ang passive income, your money works for you. Yan, para klaro. Dito ka nagtatrabaho para sa pera. Kailangan mong magbigay ng time at effort sa left side. Number 1 is E, or employment. Number 1 source of income is employment or pagiging empleyado. Ito ang pinakamalaking kategorya sa Pilipinas, lalo na sa mga OFWs. Paano kumikita ang isang empleyado? Meron kang amo, meron kang boss, pwedeng private company, or nasa gobyerno. You exchange your time para sa sweldo. Ibig sabihin, if you're working 8 to 5, you have to be there from 8 a.m. to 5 p.m. Kasi kapag ka-undertime ka, makakaltas ka ng trabaho. At pag absent ka, no work, no pay. Very sad, no? Ganun talaga, i-compute nila yan. So ano ang mindset ng isang empleyado? Naghahanap ako ng security at magandang benepisyo. Kaya pag nasa gobyerno ka na, sabi paldong-paldo ka na. Kasi lifetime na yon na, kumbaga, benefited ka. Kasi after mong mag-work hanggang 60 years old ka, upon retirement, mag-aantay ka lang ng few years at meron ka ng pension. Yon. So security. Okay naman, may security of tenure. Kasi nga, doon ka lang, pag permanent position ka na. Kaso, there's a problem. Ano ang problema? Limitado ang iyong kita. Kahanga-hanga man ang sipag mo, may ceiling ang sweldo mo. Higit sa lahat, nakakulong ka sa oras. Kapag huminto ka sa pagtatrabaho, hihinto rin ang kita mo. Kahit nasa gobyerno ka pa, kung aasa ka lang sa sweldo, masipag ka lang, pero hindi ka yayaman. Kaya nga ako bilang guro, palagi sinasabi din ng mama ko yan, kasi mama ko din is a teacher, ate ko din is a teacher, mga pinsan ko din mga guro, even bayaw ko guro. Palagi lang sinasabi, walang yayaman sa pagtuturo kung yun lang talaga ang source ng income mo. Kasi you exchange. Trading siya. Trading. Barter. Kumbaga, ite-trade mo yung oras mo sa sahod mo. So, no work, no pay. Pag hindi ka pumasok, kaltas ka. Diba? So, wala kang sasahurin. Number 2, S, or the self-employment, isa kang specialist or soloista. Bakit soloista? So, ang mga S or self-employed na mga tao ay umalis na sa pagiging empleyado. So, inisip nila, level up na to, level up. Kasi nga, sila ang gagawa base, sila na ang sariling boss, pero sila na rin ang problema, sila na ang gagawa ng dapat ipagawa ng boss sa kanyang empleyado kasi sila din yung tanging empleyado.
So, self-employed is like this. Paano kumikita? Sila ang system. Sila ang may-ari ng maliit na negosyo, pwedeng sari-sari store, car wash, freelance services, pero sila rin ang nagpapatakbo. Ibig sabihin, sila rin ang gagawa. Umalis lang sila sa pagiging empleyado, wala na silang boss, sila na ang boss, although sila rin ang empleyado, sila rin ang gagawa. So ano ang mindset nila? Kung gusto kong maging tama ang trabaho, ako na lang ang gagawa nito. Mga halimbawa nito sa Pilipinas. Ang dentista, yan. So level up, akala mo, ay si dentist, si doc, meron siyang clinic. Paano pag yung clinic nirerentahan niya? Di ba? Kasi wala siyang sariling building para doon. Siya mismo yung gumagawa din sa mga services na in-offer niya. Siya yung naglilinis ng ngipin, siya yung nagpapasta, siya yung nagbubunot, o siya rin ang gagawa nun. So, ibig sabihin, si dentist, si doc, ay isang self-employed. So, pag si doc, nagkasakit, sarado ang clinic niya. Ibig sabihin, wala siyang kita. Again, parang empleyado din. No work, no pay. So, nakabase pa rin yun sa kakayahan niya na gawin yung kanyang dapat gawin. So, ang freelance graphic designer na walang staff, tumatanggap ng lahat ng clients. So, sino gagawa? Siya rin. Ang may-ari ng maliit na karinderya, na siya rin ang tagaluto, taga-serve, at minsan tagahugas. Diba? Pwedeng may tao, isa, dalawa. Paano pag umabsent? Mapipilitan ka. Kaya nga pag karinderya ang business mo, small business mo, self-employed ka, kung ikaw din mismo ang gumagawa. Ang problema, kahit mas mataas ang kita mo kumpara sa empleyado, kasi yung empleyado, ceiling, hanggang doon. So, kunwari, teacher 1, kung 30 ang sahod mo, 30K, hanggang 30K ka lang. Kung umakyat ang sahod ng 33, 35, o whatever, yun lang. Gaano ka man kasipag, kahit sumubra ka, nag-overtime sa work mo, walang bayad yon in the name of service and commitment. So, ibig sabihin hanggang doon ka lang. Pero pag self-employed ka, may karinderya ka, for example, sinipagan mo, tinodo mo. Kaso, pagod na pagod ka rin, di ba? Wala ka pa rin time, freedom. Tapos, kung magkakasakit ka at nagbakasyon, wala ding kita. Si Doc, dentist, pag nagbakasyon, nag-travel goals, malaki ang kita ng dentist, no? Compared sa mga empleyado. Kaso, pag nagsara ka, wala ding gagawa. Sinong mapapasta, sinong bubunot ng ipin. Kahit pa may secretary ka, may staff ka, alam naman siyang gagawa. Di ba? Hindi pwede kasi ikaw yung may skill. Ikaw ang may profession nun. So, ang gagawin nun, magsasara. Di ba? So, magta-take ka ng leave at mag-a-abroad ka. Mag-e-enjoy the life, mag-living the life ka muna. Ang problema, nakasara, so wala ding kita. Ito ang tinatawag ni Kiyosaki na high-paid slavery. Di ba? Kasi, ganun pa din. No work, no pay pa din. So, ito na tayo sa right side. Tapos tayo sa left side, i-recap natin yung empleyado at yung self-employed. Almost the same, nag-level up lang si self-employed, nakahinga siya from employment, siya na ang boss, kaso siya rin naman ang gumagawa. Pareho sila, active income, ikaw ang nagtatrabaho. Let's proceed to the right side, the freedom at passive income. So, ang nilalaban ni left side, security, di ba? And active income. Si right side naman, freedom and passive income. Dito, ang mga tao at system ang nagtatrabaho para sa pera. So kanina, siya ang nagtatrabaho para sa pera. Ito naman, pera ang nagtatrabaho para sa kanya. Ito ang lugar ng mga mayayaman. So let's talk about number 3, business ownership. Si businessman. Ang mga businessmen ay hindi lang nagtatrabaho, kundi nagtatayo ng sistema na magtatrabaho para sa kanila. Hindi na ito yung mga putyo-putyo na mga negosyo na maliliit. Paano sila kumikita? Mayroon silang system at mga tao na gumagawa nito. So sila ang bumuo ng system, pero ibang tao na ang magtatrabaho. Ang isang businessman ay nakakapagbakasyon ng 1 taon na hindi siya ang gagawa ng negosyo. Ang negosyo niya ay patuloy na lumalago. So even absent siya, hindi niya kailangan mabantayan, hindi niya kailangan tignan, i-check, kasi may mga tao siya. Ano ang mindset ng businessman? Hahanapin ko ang pinakamagagaling na tao at itatayo ko ang pinakamagandang sistema. Ang key difference, kailangan mo ng 50 plus, basta marami na empleyado o isang malawak at duplicatable na sistema tulad ng franchise. Example natin, look at Jollibee, McDo, mga food chains, Mang Inasal, Chowking, yan, maraming mga franchises, marami ng mga ganyan sa iba't ibang lugar. Ang empleyado nila nasa 50 plus sa bawat SM, for example, si SM, si mga malls, mga ganyan. So yun ay mga sistema. Ibig sabihin, kung si Henry C. ang may-ari ng SM, hindi na siya, kahit mga condominium, sa real estate na naman, SMBC, sa kanila din yan. Hindi kailangan si Henry C. ang pupunta araw-araw sa mga branches na yan, mga franchise na yan, para i-check. Diba? So, binili na, ay sa kanya ang sistema, tapos binibili na yung sistema ng mga ibang mayaman, din na tao na may pangpuhunan. If you want to have a Jollibee franchise, promote, kailangan mo ng 40 million, Zai. So, alam nyo na. So, pang mayaman talaga, big players ang tawag dyan. Pero pag ganun na, your money works for you, wala na. Pwede ka na talaga matulog, pwede ka mag-travel, pwede ka mag-shopping, pwede mong gawin yung gusto mo, matutulog ka kailan mo gusto, gigising ka kailan mo gusto, kakainin mo yung gusto mong pagkain, bibili mo yung gusto mong bibilhin, puntahan mo yung gusto mong puntahan. Kasi yun na talaga yung freedom. Pero hanggat hindi mo pa nagagawa yan,
hindi ka pa mayaman. Yun ang ibig sabihin nun. Top 5 na negosyo na maaaring simulan ng Pinoy with low capital but high potential for B status. Gusto mo bang maging businessman? Ito, pang self-employed pa lang siya. Pero your way to B, di ba? Hindi mo kailangan ng milyon para mag-umpisa. Kailangan mo lang diskarte at sistema. When you call it a system kasi, yung it needs polishing. Hindi po yan yung overnight. Tapos bukas magandang sistema na siya. You will go through rigorous mga changes and progress, development. Kasi ako bilang isang financial literacy advocate, pinagdaanan na rin namin yan ni husband. Kaya nga si husband ngayon nag-upgrade na from a simple IT or programmer to real estate broker. So kinailangan niya talagang mag-aral kasi hinahasa niya yung sarili niya. But that's self-employment kasi he is putting up a realty. So services pa din ang in-offer. So dahil doon, may mga sales director siya, so may mga tao din, mga agents, ganyan. Pero we are into selling din. We are offering services. So as long as you are offering services at hindi naman ganun ka-stable pa yung yung source of income, hindi pa rin siya maituturing talaga na business, na malaking business. Diba? So ito yung mga sample na Pinoy style na small businesses na pwede nang pagsimulan your way to becoming a business owner someday. Number 1 is Digital Services Agency or the VA Hub, Virtual Assistance Hub. Magsimula bilang freelance, self-employment yon pag freelance ka. Pero agad na mag-hire ng mga dalawa na virtual assistants or VAs para maging manager ka na. So kapag manager ka na, you don't have to personally be the one to do it, pero pinapagawa mo na sa kanila. I have one, nag-join ako sa Lazy G News. Tignan nyo yan, i-check nyo sa FB. Meron silang page, may group sila. Ang coach nila doon is si Franklin I forgot the surname. Pero si Coach Franklin, yan, nagtuturo siya how to become a manager at magkaroon ng sariling business through technology, mga ganyan-ganyan. Number 2, yung mga gourmet food enterprise. Kahit mga simpleng kakanin, magsimula ka sa bahay kung may skill ka nun. Sa halip na ikaw ang magluto lahat, i-standardize mo ang recipe at mag-hire ka ng cook or baker or whatever you call it. Gumawa ng online ordering system. So, hindi po siya sa pagluluto lang, hindi po siya sa pagpapa-order lang, kundi may gagawin kang online ordering system. Parang, kunwari, papasok ka na sa Food Panda, ganyan, or yung sarili mo na ordering app para systematic na yung pag-o-order nila. At hindi lang yung isang tao ang binebentahan mo or mga kapitbahay mo or sa subdivision nyo, kundi lalago na siya at lalaki na siya. So, magiging business na yon. Yan. So, start small is okay para low capital. And then, pag again, yung kinikita po kasi sa small business, dapat po, hinuhulog po ulit sa business para lumago. Hindi po kasi siya para gastusin. Number 3, kasi yan palagi ang ng Pinoy, nagtayo ka ng tindahan, so kinargahan mo ng groceries. Tapos, nung may napagbentahan ka, ginastos mo. Pinangluho mo, pinangkain mo sa labas. So, napunta, di wala, nalugi. Diba? Number 3 is online e-commerce or curated reselling. Ito, patok na patok ang reselling. Yung mga affiliate marketing, yung mga ganyan-ganyan. Pwede. Shopee, TikTok Shop, yung mga ganyan. Sa halip na magbenta ka lang ng isa-isa, tingi-tingi, yan, self-employment yan. Gumawa ka ng sarili mong brand. Ayan. Mag-outsource ka ng warehousing or fulfillment at magtayo ng automated marketing funnel. Medyo mabusisi siya. Aralin mo muna yung market. Katulad namin, actually, I am also confident to talk about small businesses kasi kami ni husband, marami na kaming na-try ng mga small businesses. Kaso nga lang, hindi nag-drive yung mindset. That's the reality. Iba yung mindset niya when it comes to business kasi ako, kailangan may business planning and then he takes it as napaka-negative mo naman, di pa ka nag-uumpisa, dami mo ng mga hanash, yung ganon. Ganon pa talaga. Pag nagpapatayo po kayo, when you set up a small business, gaano man yung kaliit, kailangan po may business planning. Hindi po pwedeng bara-bara na, ay uso ito, nakita mo nag-trending o gusto mo din. Ganon. Tapos kailangan ko lang pera puhunan. O tapos pag andun ka, hindi mo rin naman aaralin kung paano i-improve yung system o paano magkaroon ng sistema. Wala din po siyang kwenta. Yun ang pagkakaiba namin ni husband. Medyo siya is into risk taker but not planning. Medyo low ang planning. Yun. Kaya sasabihin ko lang ending, sige, sara mo na lang. Kasi wala din mangyayari. Sayang lang yung capital. Yun. Kaya hindi siya nagpo-progress. Kasi ako daw yung negative. Kasi nga ako nagpaplano, di ba? Number 4, community hub. Like water station, Pisonet, yung mga ganyan. Lately, nauso yung pag-clean ng helmet sa mga riders o para siyang Pisonet din. Bibilin mo tapos kaso ang problema daw kasi nga DIY, do it yourself. So ang problema, syempre ang Pinoy madaling masira yan. O pag nasira, yun na problema, 'di ba? So ito, simpleng negosyo na madaling i-systematize. Maglagay ng manager or technician para hindi ka lagi ang nasa tindahan. Like water station, may isa akong friend, nag-put up ng water station tapos nag-expand into laundry shop. Ganon siya. Tapos, ang problema daw, technician. Sabi nga niya, nakasalalay ang laundry shop at saka water station sa technician. So kung ikaw pa ang gagawa, empleyado siya. Kung ikaw pa ang gagawa, wala na. So ang ending, isinara. I mean, napakaganda nung idea ng putting up a small business. Napakaganda. Especially kung meron kang kapital. Ang problema, how to sustain it. That's why, yun nga, doon ako papasok. Kailangan talaga ng business planning.
I-strategize mo yung location mo, yung target market mo, yung product mo na i-build mo, at yung sistema para masustain mo siya. Number 5, small scale property management. Kung may maliit kang condo unit, matutong mag-manage ng unit ng iba. So you offer your services. At pagkatapos nun, mag-hire ka ng staff na siyang maglilinis at mag-check-in, check-out doon sa rental business na yan. So, property management. It's also one service na ino-offer ni husband bilang real estate broker. Kaso, sa Tuguegarao City, isa pa lang naman yung may-ari ng condo, that is Bayani Hall. Sila din ang may-ari nung nasa St. Paul. May sarili silang property management. Kasi si Vestor Corporation, yung talagang developer niyan, from Baguio, it's not the first time na nag-put up sila ng condo kasi meron na sila dati sa Baguio. Like 10 na mga buildings doon. So, meron na silang sarili. So, if you want to become a property manager, you can also build your own system. Ayan, from the contract to the, lahat planning. Again, planning is the key. So, ang I ay ang pinakamataas na antas. Let's talk about number 4. At dito, ang pera mo ang nagtatrabaho para sa'yo. Ang I is for investor, investments. Meron kang financial freedom dahil ang iyong passive income ay mas mataas na kaysa sa iyong gastusin. So, take note, you can call yourself mayaman kung yung passive income mo mas mataas na kesa sa cost of living mo or the living expenses mo. Pero hanggat hinahabol mo pa rin sa trabaho mo o sa ginagawa mong pagkakitaan, yung gastusin mo, hindi ka pa din mayaman. Tandaan mo yan. Paano kumikita ang mga investors? Naglalagay ka ng pera sa assets na lumalaki ang halaga. For example, stocks, bonds, real estate, negosyo ng iba. Yan. Kasi pwedeng ikaw ay financier. Ikaw ang nag-finance ng business ng iba. So katulad nga ng mga yan, nakibakas ka sa mga mayayaman mo ding friends. Tapos, may mga tao kayo na gumagawa ng business, ng trabaho nila. Yung mga matalinong tao, hinahire nyo. Diyan pumapasok. Yung matalino ka nga, pero empleyado ka. Diba? Kasi ginagamit ka ng mga mayayaman para mag-function yung mga businesses at investments nila. So, hey, wake up. Gamitin ang utak para magkaroon din ng sarili. So, mindset. Paano ko iikot ang pera ko para magbunga ito ng mas marami pang pera? So, ang lakas ng real estate investment para sa Pinoy. Ito na tayo sa real estate investing. Ang ending pala nito ay real estate pa rin ang pinakamalakas. So, kung may barya ka na galing sa masipag na pag-OFW o pagsisipag mo sa trabaho mo bilang empleyado, ang real estate ang isa sa pinakamatibay na investment na swak sa Pinoy. Actually, it is the best. Bakit real estate? Inflation hedge. Tumaas man ang presyo ng mga bilihin, tumataas din ang halaga ng lupa at property mo. Hindi ka matatalo ng inflation. Number 2, cash flow. Passive income kasi siya. Kahit natutulog ka, kumikita ka sa renta pag nagpaparenta ka. Leverage, maaari mong gamitin ang utang or loan, again, good debt and bad debt. Pag sa real estate mo ginamit, it's definitely a good debt. Para bumili ng property at ang renta ang magbabayad nito. So, kunwari, naglabas ka ng 1 million sa bank, nilagay mo sa apartment, yung proceeds ng renta ng apartment, binayad mo sa monthly mortgage or amortization sa bank, so yun na ang nagbabayad sa loan mo. Ito ang sikreto ng mga mayayaman, ginagamit nila ang pera ng bangko. That's leverage. Hindi pera mo ang pinambili mo dun sa apartment, kundi bangko. Diba? So, wise. Pinoy wise. Anong uri ng property ang dapat mong tignan? Pasadahan natin yan. Rental business near rental communities, near BPO industries, universities, hospitals, mga mataong lugar. Maganda ito para sa mabilisang cash flow. Kailangan lang mahusay ang property manager kasi baka malugi ka din. Di ba? Kung sa kamag-anak mo, pinahawak yung apartment mo habang ikaw ay OFW na nasa abroad, nagtatrabaho, mamaya lahat pala ng renta, ginastos lang niya. Tapos, hindi pa niya na-maintain yung building mo, nasira pa. Di ba? So, Roland, kung pang long term naman, 10 to 20 years, ang plano mo at wala pang kita muna at the moment, doon mo lang ilagay, itanim mo lang. Ang pag-i-invest sa lupa ay parang pagtatanim ng puno ng mangga. From seedling, it will take years para tumubo yung puno. It will take years again para mamunga. So, if you have patience, again, real estate is only for those who are patient. Hindi po ito minamadali. Hindi pwede tinanim mo yung buto ng mangga ngayon, bukas mamumunga na at aani ka na. Hindi pwede. So, kung gusto mo ng 10 to 20 years na waiting period, ito ay para sa plano mo at wala mo nang kita, pumili ka ng lupa sa tinatawag na growth areas or emerging areas, outskirts, kung saan darating pa lang yung development. So at the moment, nung binili mo yung lupa, wala pang ganap. Pero in 10 to 20 years, magkakaroon siya ng thriving community, magkakaroon siya ng development. So ibig sabihin, doon, dahil sa development na yan, ida-drive niya pataas yung value appreciation ng property mo. Buying and renting out. Duplex, pwedeng any kind of apartment. Bili ka ng bahay na may 2 o 3 units, tumira ka doon sa isa, at magpa-rent nung 2. Bayad na ang mortgage mo, may kita ka pa. Yun yung sinasabi ko, kung babantayan mo, ikaw na mismo ang magiging property manager para sigurado. Di ba? Ang hamon, this is a challenge. Lumipat mula sa kaliwa, patungo sa kanan. Again, let's go back to the cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. On the left side, 2 sources of income, employment and self-employment. Nasa left. Dapat bilang manggagawa.
manggagawang Pilipino, gawin mo lahat ng paraan para habang malakas ka, kumikita ka, gamitin mo ang iyong talino, ang iyong kakayahan, lahat na para makalipat from left to right. And the right side is businessman, business ownership, or investment at maging investor ka. Marami tayong mga Pinoy na sobrang sipag. Pero ang ginagawa lang natin ay lumipat mula sa empleyado patungo sa self-employment. Yun lang, hanggang doon lang tayo. Ibig sabihin, pagod ka pa rin. Wala ka pa rin kalayaan at hindi ka pa rin matuturing na mayaman. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag nagsisimula ka ng pumasok sa B or pagiging business owner or investor. BNI, yun talaga ang key to success. Hindi mo kailangan mag-resign agad. Ang diskarte, ganito. Habang ikaw ay empleyado, mag-ipon para maging investor. Mag-invest ka sa stocks, mutual funds, and lupa. Dahil lupa is the key. Kung wala ka pa talagang lupa, contact mo na si husband ko. Kasi licensed real estate broker yan. I-add nyo rin, subscribe to his channel, itanong mo kay broker. Yan, para malaman niyo yung mga disputes or mga kaso-kaso sa lupa. Sa kanya niyo po itanong, hindi po sa akin. Ako lang into investing, mga ganun lang. Habang ikaw ay self-employed, gumawa ng sistema at mag-hire ng tao para ikaw ay maging isang businessman. Huwag maging kontento sa iisang source of income. Alamin kung paano mag-diversify. Diversifying means, ako ay isang empleyado, o kunwari isa akong empleyado, isa akong guro. Pero habang ako ay isang guro nagtatrabaho para sa gobyerno, isa rin po akong freelance na real estate salesperson. Kasi nga syempre licensed broker si husband, ako po ay isang ahente din niya. So nagbebenta din po ako ng lupa. Kaya malakas yung loob ko na magsalita tungkol sa real estate investing. Kasi marami po tayong mga options here in Cagayan Valley, especially in Tuguegarao City and outskirts. 4 ang outskirts ng Tuguegarao City where you can invest your money, hard-earned money, habang ikaw ay empleyado. So pwede po tayo sa Solana, sa Igig, tapos Enrile and Peña Blanca. Yan ang mga the best na mga lugar na outskirts ng Tuguegarao City. Or even you can go as far as, Enrile, that area, papuntang Isabela. Tapos, dito naman sa downstream, going downstream, syempre kung dagat, mga beach properties yan, downstream kasi wala namang dagat dito, unless yan, binaha. Baha. Tubig baha yun, hindi yun dagat. Wow. Diba? Dagat. So kung hindi mo pa sinisimulan sa ngayon, 10 taon mula ngayon, nasa parehong kakahunan talaga. Nasa parehong lugar ka pa din at estado. Doble kayod, pero hindi umaangat ang buhay. So look at yourself at mag-reflect. Para sa mga nanonood ng videos ko na nasa 30s, nasa 40s na, come to think about it and reflect. Hindi lang yun dahil sinasabi ni Teacher Timmy, kundi sa sarili mo mismo, mga ma'am at sir at mga kabayan. May nabago na ba sa buhay mo? 10 years ka na sa trabaho mo. Umangat na ba ang buhay mo? May negosyo ka na ba habang ikaw nagtatrabaho? May investment ka na ba habang ikaw nagtatrabaho? Kasi kung wala pa po, ibig sabihin, the next 10 years will be the same. And the next 10 years, and the next 10 years, hanggat hindi mo namamalayan, pa-retire ka na at the age of 60 at wala pa ring pagbabago. Ang pagiging mayaman ay hindi tungkol sa dami ng oras na inilalaan mo sa trabaho. Kasi kahit magdamag ka na sa school, kung teacher ka, hindi ka pa rin po yayaman. Diba? Dadami siguro yung white hair mo, ganon, at stress mo sa mga katrabaho mo at sa mga estudyante. Kundi sa klase ng trabaho na ginagawa mo. Again, quality over quantity. Wala po yan sa ilang oras ka sa trabaho. Nandyan po yan sa quality ng trabaho mo. Oras na para magkaroon ng sistema, hindi lang magtrabaho habang buhay. You are not here to live sa mundo. Hindi ka para magtrabaho at kumayon. Yung sinasabi nila na rat race. Bakit rat race? So, ganun na lang po, gigising ka, routinary siya. You wake up 6 in the morning, 5 in the morning, you prepare yourself to go to work. Then, you stay at work, burnt out from work, pagod na pagod ang beauty mo. Then, you just wait for 5 p.m. Time na, time out, bandy clock. Then, you go home. You do the rest of your household chores. And again, wait for your 15th and 30th of the month para sumahod. You exchange literally your time, your effort, your energy, and your age. Kapalit lang niya ay pera. Tapos maginhawa ba? Pagkatapos, pag nag-retire ka, paano pag tumanda ka? Kaya mo pa? Nasa iyo ang desisyon kung mananatili ka sa left side na secured ka at active sa pagtatrabaho or lilipat ka na sa right side para magkaroon ng kalayaan at passive income. Kung gusto mo pa na lumalim ang iyong kaalaman sa pag-iipon, pag-i-invest at pagtatayo ng sistema para makamtan mo ang financial freedom, i-click mo na ang subscribe button. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa diskarte ng mga mayaman. Subscribe to my channel, Teacher Timmy Talks, for more of this content. And this is Teacher Timmy saying, happiness is a choice. So always choose to be happy. Bye everyone. Ingat. God bless. Shout out sa mga students ko.